The King of Kings, the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. All I sing, and now I found a whole new life with Jesus. I sing this song, I lift my hands and praise the name of Jesus and say, in your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Sing, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you, Lord. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, we praise you, Lord, our God forevermore. Praise you, Jesus. We praise you. Praise you, Jesus. Praise you. Oh, forever, forevermore. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang aking? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako.
salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Ikaw ang malalapitan, ikaw lang maaasahan. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka. Ikaw ang kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka, Jesus. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko. Sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ng iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinakatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay
At the name of the Lord every knee will bow. All creation will cry out His greatness. And your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven, heaven. So we say, rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness, get thee behind me. My healing is here, I claim victory, all by the power of Jesus in me. Rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness, get thee behind me. My healing is here, I claim victory, all by the power of Jesus. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven, heaven. Good evening, brothers and sisters. Maraming salamat po sa Panginoon for this wonderful opportunity na once again makapagayag po ng kanya pong mga salita. At salamat po sa ating pong beloved Bishop Luwin, Pastor Norma, for allowing me to stand before you. So ngayong gabi, nasa pangatlong part na po tayo ng ating pong topic. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna again humingi ng gabay sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-aral, bago po tayo magsimula, yung po natin ating pong mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan nyo sa amin na muli. Makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Sa habag mo, Panginoon, O God, linisin mo aming mga puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang kumausap po sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa bawat puso po na makikinig ngayong gabi. Iliw mo kami sa anumang po mga gawa ng kaawa. Ikaw po ang pumagitna, ikaw ang kumausap, ikaw ang kumilo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayo, umabot po sa amin pong pag-aaral. Basbasa mo yung banlingkod. Alam mo, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Samahan mo kami ng Holy Spirit mo magmula umpisa hanggang sa matapos. All this is we ask in Jesus' name. Amen. So praise God, mga kapatid. Last week we have discussed part 2 where we learned how Ahab was silent in the palace. But God was loud in judgment. However, ngayong gabi po ito, as we continue, we are going to proceed with part 3. Pangatlo na po tayo dito po regarding sa sin of Ahab, which is entitled, Sold to Do Evil, the Price of a Compromised Heart. So have we ever met somebody, mga kapatid, who seem to have lost all conscience? Or isang tao na hindi lang po basta bumagsak sa kasalanan, but dove into it. At yan po ang kwento ni Ahab. Brothers and sisters, Ahab was Israel's king. Yes, napagkalooban po ng kapangyarihan, ng oportunidad, at babala po mula po sa Diyos. Kaya lang po, instead na mag-resist po siya sa kasamaan,
Ang sabi ng Bible sa 1 Kings chapter 21 verses 20 to 26. So Ahab said to Elijah, "Have you found me, O my enemy?" And he answered, "I have found you," sagot siya, "because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord. Behold, I will bring calamity on you. I will take away your posterity and will cut off from Ahab every male in Israel, both bond and free. I will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, because of the provocation with which you have provoked me to anger and made Israel sin. And concerning Jezebel, the Lord also spoke, saying, The dog shall eat Jezebel by the wall of Jezreel. The dog shall eat whoever belongs to Ahab and dies in the city." Kung sino man yun na kay Ahab, kakainin ng mga aso. "And the birds of the air shall eat," pati mga ibon, "whoever dies in the field." Verse 25, "But there was no one like Ahab." Wala pong naging katulad si Ahab na who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord, because Jezebel his wife stirred him up. 26, "And he behaved very abominably in following idols, according to all that the Amorites had done, whom the Lord had cast out before the children of Israel." So sa madalit sabi, Ahab did not crash into evil, but rather he slid into it. Hindi po siya lumundag patungong rebelyon, kundi siya po ay lumakad pahakbang po dito. Pinagpalit niya po ang pagiging matuwid para sa convenience ng isang desisyon sa bawat panahon. In fact, hindi lang po hinusgahan ng Diyos si Ahab sa ginawa niya, kundi siya po ay nahusgahan for who he had become. Sa paano pong paraan? By becoming a man owned by evil through a trail of compromises. Kaya nga po kung babalikan po natin ang 1 Kings chapter 21 verses 15 to 16, basahin po natin. "And it came to pass when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money, for Naboth is not alive but dead." Verse 16, "So it was when Ahab heard that Naboth was dead," nung narinig niyang patay na si Naboth, "that Ahab got up and went down to take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite." So dito po natin makikita na pinagpalit po ni Ahab ang hustisya at ang pagiging matuwid para sa isang vineyard, a piece of land na isang personal na convenience, isang luxury na hindi naman po talaga niya kailangan. At nung hindi po pumayag si Naboth, ibenta sa kanya yung vineyard, ano ginawa ni Ahab? He sulked, na para po siyang isang bata na pinagkaitan po ng laruan. Instead na respetuhin ang conviction ni Naboth, siya po ay naging passive. At hinahayaan niya po si Jezebel to engineer the unjust execution ng isang matuwid na tao. At ano po ang nakuha po o napala po niya sa lahat ng ito? A vineyard na isa pong garden lang near his palace. Hindi na isang kaharian, take note mga kapatid. Hindi po yung kapayapaan po nakasama po ang Diyos, kundi dirt and grapes. Yun lang po napala niya. Yet pinahayag po ng salita ng Diyos yung halaga ng vineyard na yun. At yan po ay ang kaluluwa po ni Ahab. Kaya po sa 1 Kings chapter 21 verse 25, "But there was no one like Ahab, who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord." And I just want you to know that compromise is often a slow transaction. Why? Remember, hindi po gumising at nagdesisyon na lang po si Ahab na maging masama na lang siya. But rather, he tolerated idolatry sa pamamagitan po ng pagpapakasal po niya kay Jezebel. Pinayagan niya po yung mga false prophets na palibutan po siya, paligiran po siya. At binaliwala pa niya po yung covenant po ng Diyos, yung mga God's covenant laws, nung sila po'y nakialam sa kanya pong mga kagustuhan. So yung pong vineyard was the final purchase.
Pero yung pong sale began long before. Ibig sabihin matagal na po nagkabentahan. That means sin rarely charges full price up front. But it lets us pay in installments of compromise until it owns us completely. Meaning to say, hindi po siya bumagsak ng isang biglaan, but he sold himself little by little until he was owned by evil. So lumilitaw, he traded the eternal for the temporary. Sa mata po ng Diyos, the issue was not the land, hindi po yun. Ang issue po ay yung pong pakikipagpalit po ni Ahab sa pamamagitan ng ano. First, he exchanged justice for pleasure. Pinagpalit niya po ang hustisya para sa pleasure. Pangalawa, he traded truth for territory. Imagine that. Ipagpalit mo yung katotohanan para sa isang teritoryo. Pangatlong issue, he gave up obedience to preserve convenience. At ito pong trade na to is not ancient, hindi na po luma. Sa panahon po natin, ang iba po, pinagpapalit po ang kanilang integridad. Para saan? Para sa promotion? Perhaps sa trabaho? Di bali nang mawala ang integridad basta tumaas lang ang posisyon? Ang iba naman, sinasacrifice yung pagiging pure, yung purity. Para saan? Para sa temporary relationships. Okay na, kahit hindi kasal, sige lang, okay lang na magtabi or mag-fornicate. Ang iba naman sa panahon po natin, kino-compromise po ang conviction para sa papuri ng mga tao. Dahil siguro maraming humahanga, kaya kahit mali, sige lang ng sige. The worst is, abandoning God's word para saan? For political favor or comfort. Pero alam niyo po, sabi po sa Matthew 16:26, for what profit is it to a man if he gains the whole world, nasa iyo na lahat, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Alam niyo po, ang pinakahalaga po nito ay yung pong pinatigas na puso. Ano po ibig sabihin? Yung pong binili ni Ahab ay higit pa po sa isang lupain. Kung di isa po itong numb conscience. Yung pong manhid na konsensya, manhid na sa gawang mali. Pagkatapos po mamatay ni Naboth, there was no mourning. Hindi po siya nag-hesitate as he got up and claimed the land. Wala siyang hesitation sa verse 16. He no longer flinched. Hindi siya napaatras, nagdalawang isip, napaurong, wala na po sa kasalanan. As he has sold himself. Kaya po sa Romans chapter 1 verse 24, therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts. That means God's judgment begins not when fire falls, hindi po roon, but when conviction fades. Pag nawawala na po ang conviction, doon po bumababa po ang paghuhukom po ng Diyos. And that vineyard cost him his soul. Pinagpalit niya po yung, sa isang vineyard yung kanyang legacy. At magmula po sa desisyon na yun, sa pagkuha po ng vineyard, unknowingly, he was going towards slavery. Slavery of what? Sa 1 Kings chapter 21 verse 25, ang sabi doon, he sold himself to do evil. So ibig sabihin, pinapahayag po nito yung pong the slavery of sin. Hindi lang po basta isang gawa, but as ownership of the heart. Yung pong phrase, he sold himself. Ibig sabihin, he gave himself over. Sa Hebrew yan kung babasahin natin. Or he made himself merchandise to evil. Hindi po ito isang passive verb. Hindi po. Kundi ito po'y nag-i-imply ng unang-una a deliberate transaction. Ibig sabihin, sinasadya niya. Pangalawa, yung pong full consent. Pinahintulutan niya talaga. Pangatlo, yung pong willful surrender. Ibig sabihin, ginusto niya talaga, sumuko talaga. So therefore,
Yung pong Hebrew phrasing na ito ay nag-i-imply ng isang deliberate, voluntary act, hindi po passive slip or nanadulas or a moment of weakness. Hindi ito basta isang pagkukulang or simpleng kahinaan lang. Ibig sabihin, sinadya po ni Ahab na ibigay ang kanya pong sarili sa kasamaan. Na parang isang tao na nagbebenta po ng isang ari-arian, ng isang lupa or pumasok sa slavery. As Ahab made a conscious choice para ilagay po ang kanyang kalooban, ang kanyang puso at ang kanya pong kinabukasan sa ilalim ng kontrol ng kasamaan. And this is the tragedy of sin. When we hand ourselves over, we no longer belong to God, but we become a property of the one we serve. Ibig sabihin mo, binigay po natin ang ating pong mga sarili, lumalabas na hindi na po tayo pag-aari po ng Diyos. Kung hindi tayo po'y nagiging pag-aari na kung sino man ang ating pinaglilingkuran. That means, sin as slavery is not just an activity. Hindi lang po basta sa paggawa po ng mali, kung hindi ito po ay patungkol na ikaw ay napapabilang sa maling amo or you are belonging to the wrong master. Kaya nga po sa Romans chapter 6 verse 16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slaves whom you obey? Hindi daw ba natin alam na kung kanino natin pinipresent ang ating mga sarili na bilang alipin para sumunod, tayo daw po'y nagiging isang slave kung kanino tayo sumusunod. Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Meaning to say, hindi lang po gumawa si Ahab ng mga masasamang gawa. Kung hindi siya po ay naging pag-aari ng kasamaan, could you imagine that? Sa pamamagitan po ng ano-ano. Una, binigay niya po yung kanyang boses sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Pangalawa, binigay niya po yung kanyang korona sa pamamagitan ng pagpapahintulot niya na pangunahan po siya ni Jezebel. At hindi lang po yan. Pangatlo, binigay niya po yung kanyang paghusga sa pamamagitan ng pag-justify ng kawalan ng hustisya. At pang-apat, finally, binigay niya po yung kanyang puso. At kung mapupuna po ninyo, yung pong pagpalit po ng pagmamayari kay Ahab was gradual. Ibig sabihin, unti-unti. Hindi po ito isang biglaan. Bakit ito po sinabi? Una, sa 1 Kings 16, he began by tolerating idolatry. Nag-sponsor pa nga siya dito eh. Pangalawa, sa 1 Kings chapter 18, he let Jezebel silence God's prophets. Hinayaan niya si Jezebel sa 1 Kings 18. Pangatlo, sa 1 Kings 21, he watched Naboth die without protest. Nakita niya si Naboth na mamamatay. Wala siyang ginawa. At ang pang-apat, sa verse 25, ang sabi ng scripture, he was no longer leading, but rather he was owned. Ano po mapupuna po ninyo? Sin is rarely a sudden leap. Hindi po ganun ang kasalanan. Kung hindi, ito po'y a slow sail. Ano po ibig sabihin? Every compromise is a partial payment until ownership changes. Meaning, bawat kompromiso ay parang paunti-unting bayad hanggang sa tuluyang maagaw ang pagmamayari ng buhay po natin. At ang challenge po sa ownership is God wants to own our heart. Yan po ang gusto ng Diyos. But He will not co-own it. Hindi po siya papayag na meron po siyang kahati or merong ibang magmemayari. Kaya po sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. That means we are either owned by grace or held by sin. We are either led by truth or pushed by compromise. We are either with God or with the devil.
Kaya hindi po siya talaga papayag. And truth be told, ang puso po natin cannot belong to God part-time. Hindi po uubra, hindi po pwedeng mangyari na part-time lang, in which unfortunately, sin became Ahab's master. Not just his mistake. Kaya po sa Romans chapter 6 verse 16, you are that once slaves whom you obey. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan nakagapos para maging alipin muli. Just willing to compromise. Moreover, kung mapupuna po natin, why did God judge Ahab so severely? Not just for what he did, but for what he had become. Bakit nga po ba? Nung pinadala po ng Diyos si Elijah para i-confront si Ahab, hindi lamang po dahil sa isang sinful moment, katulad ng pagkamatay po ni Naboth, kundi dahil po sa isa pong buhay or a life trajectory na kinortehan ng rebellion. Ibig sabihin, nandun yung overall direction kung saan papunta ang kanyang buhay. Kinortehan po ito ng rebellion, ng isang compromise, at yung pong pagtaas ng pagsuko sa kasamaan. Kaya nga po ang sabi po sa verse 25, but there was no one like Ahab. Hindi po ito isang papuri, but it is a tragic distinction of depravity. Ibig sabihin yung pong kalunos-lunos na tanda ng matinding kasamaan or yung pong pagkalubog sa kasalanan. Alam mo yun po, yung judgment po kay Ahab was so severe. Kasi po, unang-una, he knew better. Alam niya. Meron siyang access sa propeta ng Diyos. Meron siyang pagkakataon para mag-repent, para magsisi. Especially after Elijah's earlier confrontation. Hindi lang basta nahulog sa kasalanan, ginawa niya po yung kanyang identity sa palibot po nito. Kaya hindi lang po siya isang hari na nagkasala. Siya po ay naging isang hari kung saan yung pong kanyang pangalan ay maaalala sa pagiging masama. Could you imagine that? Ang daming pwedeng maalala. Mas masarap maalala sa kabutihan, pero siya maaalala dahil sa pagiging masama. Therefore, it was from act to identity, the sin that shapes the soul. Ano po ibig sabihin? Ahab crossed a terrifying spiritual line. He crossed the line. Hindi lang po basta gumawa ng kasamaan, kung hindi siya po ay naging identified na kasama po ito. As he sold himself sa verse 25. Meaning kusang loob niya pong inilipat yung pag-aari ng kanyang puso. Inayaan niya si Jezebel ang magmaneho at manguna sa kanyang mga desisyon. Pinahintulutan niya ang idolatry, yung mga false prophets, yung korupsyon, pati ang pagpatay. Eventually, ang kasamaan po ay hindi lang isang bagay na ginawa ni Ahab. It was who he was becoming. Ibig sabihin, hindi po tayo hinuhusgahan lang doon sa mga pagkakataon, kundi tayo po ay hinuhusgahan sa kung ano po ang ginagawa ng mga pagkakataon na yun sa ating pagkatao. Bakit? Because repeated compromise reshapes identity. Yung mga small sins left unchecked, harden into patterns. And patterns solidify into habits. At ang mga habits po, mold identity. Hindi po nagsimula ang paghahari ni Ahab sa pamamagitan ng pagpatay sa mga propeta. But it happened step by step sa pamamagitan ng ano? First, by tolerating Jezebel's idolatry. Pangalawa, silencing God's voice. Pangatlo, by justifying injustice. Muli niyang hinugisan ang trono ng Israel into a monument of rebellion. Kaya nga po ang sabi po sa Romans 6:16 na binasa natin kanina, ibig sabihin hinusgahan po ng Diyos. Si Ahab hindi lang po dahil sa mga kasalanan niya,
kundi dahil po sa kanyang mga paulit-ulit na desisyon na ginawa ng kasalanan para maging identity niya. Kaya po ang tanong po sa atin, ano po ba ang bumubuo ng ating identity? Ito po ba ay ang katotohanan o ang compromise? Tayo po ba ay becoming more like Jesus Christ or more like culture? Tayo po ba ay nagre-resist sa temptation o nira-rationalize po natin ito kasi po ganun po ang takbo ng mundo? Kayo lang po makakasagot niyan. Pero tandaan po natin, parati pong hinuhugis ang ating mga kaluluwa, either by obedience sa katotohanan or sa truth or by the erosion of compromise. That is why wag po tayong pumayag to become what we were meant to confront. Alam niyo po mga kapatid, supposedly, dapat nilid po ni Ahab ang Israel patungo sa pagiging matuwid. Kaya lang po, instead na ganito po ang mangyari, instead na ganito ang gawin niya, siya po ay naging sisidlan ng korupsyon. Ibig sabihin, hindi lang siya basta bumagsak, kundi siya po ay nag-transform sa isang bagay kung saan siya po ay binabalaan po ng Diyos laban dito. So that means the danger is sin does not just affect our behavior, hindi lang po yung ating behavior, but it hijacks our becoming. Ibig sabihin, ang kasalanan po ay hindi lang po nakakaapekto sa ating pag-uugali, kundi inaagaw po nito yung ating pagkatao. Meaning, the identity becomes the issue. A sin that is repeated becomes an identity. Ganun na po ang nangyayari. At lagi po natin pagkatatandaan na si Ahab po ay isa pong sobering example ng isang pinuno who did not wake up evil, but rather siya po ay naging masama over time. Pinahintulutan niya po yung mga maliliit na kompromiso in marriage sa 1 Kings chapter 16 verse 31. Pinakawalan niya po yung mga covenant priorities. Inadapt po yung mga cultural idols. Hindi siya nag-resist. Nung ito po si Jezebel silenced God's voice, eventually, siya po ay tumayo habang dumadanak ng dugo ng isang inosente na tao. Pagkatapos po nito ay kinuha niya po yung reward. Hindi po pagpatay ang una niyang kasalanan, kundi ito po'y bunga ng mahabang daan ng small decisions. Yung mga maliliit na desisyon. Kaya nga po, sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart above all else. Bantayan daw natin ang ating mga puso higit sa lahat ng bagay, for it determines the course of your life. Ibig sabihin, pag hindi po natin binantayan ng entry points, kung saan dumadaan ang kasamaan, ano mangyari? Evil will eventually own the whole heart. Pag hindi po natin nabantayan ang entry points. And the danger of just this one's thinking, yung mentality na isa lang, ay ang pinakadelikadong desisyon. Bakit ko po sinabi? They don't always feel sinful, hindi po ganun ang feeling. But rather, some they feel convenient, they feel harmless, or deserving. It is just a small compromise, maliit lang na compromise. Hindi naman siguro makaka-apekto yan. It is just to keep the peace. Hindi naman siguro makakasama yan. It is only temporary. Huwag kayong mag-alala. I'll get back to God soon. Alam niyo mga kapatid, hindi po kailangan ng devil ang ating puso. All at once. Ang kailangan niya is today's yes to weaken our tomorrow's no. Yung pong pagpayag po natin ngayon ay hindi po natin alam, bukas ay hindi na po tayo makakatanggi. Katulad po ng isang tagapagtinda or nagtitinda po sa isang palengke, ang kasalanan po ay mag-aalok ng mga maliliit po na deal. Sa una, maliliit lang. Small deals lang.
Then, ano mangyayari? Magde-demand na ngayon yan ng mas marami sa mga susunod na panahon. Kaya ang hirap na pong tumanggi. Bakit? Kasi po pumayag na po tayo sa una. Kaya po yung pong minsan na iniisip natin na negotiation ay nagiging transaction na. And soon, matatagpuan natin na ating po mga sarili na ibinenta na po ng ating mga conviction. Isang desisyon sa bawat panahon. At ang mabigat, yung po mga maliliit na compromise na iniisip ng iba ay okay lang, will lead to eternal consequences. Kaya po ang tanong po sa atin ng Lord, what compromises are we tolerating sa mga private life po natin? Or mga habits na unti-unting ninanakaw yung oras natin, yung panahon natin pagdating sa prayer life natin, sa ating integridad, even sa takot natin sa Diyos. Alam niyo po, ang sabi po sa Luke chapter 16 verse 10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Ibig sabihin that choices we make today shape our spiritual trajectory or kung saan patungo ang ating buhay spiritual. Alam niyo po, yung buong direction kung saan tayo patungo ay higit pa po na mas mahalaga kaysa kung gaano po tayo kabilis gumalaw. Kaya sa gabi pong ito, ang challenge po sa ating lahat is what habits, compromises, perhaps excuses, are we putting our soul up for sale? What bitterness na tinatanggihan natin i-confront or anumang nakatagong kasalanan that we no longer confess. Again, ang sabi po sa Matthew 16:26, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Remember, si Ahab po gained a vineyard but lost his legacy. Hindi niya po sinabi na I want to serve evil. Hindi naman po ganun ang sinabi niya. Kung di siya po ay sumablay, labanan po ito. It was one compromise at a time. At yung pong madulas na slope na yun ng kompromiso ay naging isang full-blown corruption. Imagine, maglalakad po tayo sa isang palengke, hindi para bumili, kundi para magbenta. Dala natin ang ating mga convictions, ang ating integridad, even our prayer life, bit-bit natin, pati yung takot sa Diyos, dala natin. And slowly, we began trading them. Binebenta natin. One compromise para sa isang relationship perhaps. One prayerless night para sa isang comfort. Or isang kasinungalingan, isang lie para sa isang promotion. Or isang katahimikan para sa isang pagtanggap. So para bagang hindi malaki kung titignan po natin ang bawat deal, but little by little, hindi natin alam na ang ating kaluluwa ay nasa auction na pala. Kumbaga, binibenta na pala natin ito, parang pinapabid na natin. At yan po ang kwento ni Ahab. Hindi po siya pumatay nung una. Hindi din muna siya po gumawa ng altar ni Baal nung una. Nagsimula lang po siya sa maliit. He tolerated and sponsored sin. Sinuko niya po yung takot niya sa Diyos. Pinakasalan niya po ang compromise. At nawala po niya ang kanyang kaluluwa. One quiet trade at a time. That is why tonight, pwede po natin mapigilan ang pagbenta ng ating conviction, ang ating integridad bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagsama po sa akin sa simpleng panalangin ito. So at this moment, please join me in prayer. Yuko natin ang ating pumangulong. Lord, minsan pa kami po nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo. At sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Tulungan mo po kami
napigilan ang aming mga sarili sa mga small compromises na nagagawa po namin that are leading us away from you. Patawarin mo po kami if ever we are trading eternal truth para sa pansamantalang comfort. Lord, tulungan mo po kami to take back every piece of our hearts that we have handed over sa pamamagitan ng mga excuses, sa takot, sa katamaran, at sa pagkakataon po ito, we recommit to obeying you fully kahit sa mga maliliit na bagay. At sa pagkakataon din pong ito, we renounce every hidden compromise. We tear up every silent agreement we've made with sin. Lord, kunin mo po pabalik yung mga parts na amin po mga buhay. Binenta namin para sa pleasure, perhaps, para sa convenience, or even para sa pride, as we are not for sale. Bagkus kami po'y pag-aari mo. We are yours. Kaya muli, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo. Maraming salamat sa pang-aalala mo po, Panginoon. And all these things we ask in Jesus' name. Amen. So, glory to God, mga kapatid, sa napakagandang mensahe na binigay ng ating Panginoon na tutulong po sa atin, naniniwala ko, para ma-preserve at ingatan po ang ating pananampalataya. So meanwhile, sa lahat naman po ng ating po mga first-time viewers ngayon na naka-tune in, ngayon po ay naniniwala po, kinausap po kayo ng ating Panginoon para maging matalino tayo, lalo na po pagdating sa pagpili. Alam niyo po, hangad po ng Diyos, magkaroon po ng direksyon ng inyong po mga buhay at pahalagahan po ninyo ang inyong buhay spiritual. Pag po nating ibenta ang ating po mga kaluluwa, but rather, i-offer natin ang ating pong mga buhay sa ating pong Panginoon. Hayaan po ninyo na kumilos po ang Diyos po sa inyong mga buhay sa pagkakataon po ito. And take the first step of accepting Jesus Christ in your life and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong sa mga first-time viewers po natin, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sa madalit sabi, meron pong basehan, and it is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So may basis po, again, it is according to the Scriptures. Ibig sabihin, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at maniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo hihinto sa pananampalataya at paniniwala, kundi kailangan po natin itong sundin. Now, another question is this, papaano naman po natin susundin? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami nyo pong kapalpakan, ang dami nyo nagawang mali, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating mga puso, dahil yan po tinitignan ng Diyos, yung ating taos puso, na pagsisisi, believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, at ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang nililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabayin po ng paglilibing kay Kristo. And take note, this water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayong mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, yan din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat po tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit po natin magbago, 1, 2 buwan, yung mga bad habits natin, yung mga hindi magagandang pag-uugali natin, pinipilit natin baguhin. 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Tapos pipilitin na naman po natin magbago. Tapos babalik na naman po tayo sa dati. Mapupuna po ninyo, pabalik-balik. Ayaw po tayo magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once we receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, dito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin na ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun yung taos puso, na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon, nagsisisi po tayo. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung ating po mga telephone numbers to those of you who are interested na magpabaptize. Pwede po kayong tumawag po sa mga telephone numbers na yan para makapagpa-schedule po ng water baptism. Otherwise, andyan po ang ating mga FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, next week, wag po kayo mag-absent as we are going to continue. Part 4 na po tayo entitled, Dressing Like a Soldier, Dying Like a Sinner. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness.
is my confidence. You never fail me. Buuin po natin mga kapatid ang kumpiyansa natin sa Panginoon na kung ano man ang pinangako niya sa kanyang mga salita ay ating pong matatamo sa tamang panahon, sa tamang kapamaraanan. I-release po natin na alisin ang pagduruda sa ating pag-iisip. Kahit isang maliit na pagdududa, paalis po yan sa Panginoon upang muling makakilos ang spirit of faith sa ating isipan at sa ating puso at mangyari ang salita